pinaka, ano dyan, pagin sabi ko, yung magkaroon ka ng relasyon. Eh, pwede mong makilala yung mga tao na yan. Pero pag wala kang relasyon, hindi baliwala yan sa'yo. Dahil iba yun, kung may relasyon ka, magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Dahil bakit? Doon mo tatanggapin ang Panginoon sa buhay mo. Kailangan natin tatanggapin ang Panginoon sa Diyos. Ang Panginoon sa ating buhay. So yun, tuloy-tuloy yung ano namin. Pero parang baliwala lang sa Kanya, sinabi ko na lahat. Hindi lang. Hindi naman ako na ano. Pagdating naman ng hapon, yung word siya naman, eh habang kumakain kami ng snack ata, pumasok siya doon. Pero ano siya, word mo na siya. Matagal na siya. Huwag mong naman yung salita ng Diyos na ito sa puso ng isa. Huwag mong baliwalain. Kaya lalo na ang Diyos, sabi ko na bautis na akin ba? Sa pagkakilala mo sa Diyos. Sabi niya, bautis na akin. Tuloy-tuloy mo. Huwag kang lumiban, sabi ko sa kanya. Pakalagaan mo yung kaligtasan na yan dahil hindi yan lahat mayroon yan. Yung mga tao lang nag-respond sa Panginoon, kung mayroon yan. Pero yung mga tao hindi nag-respond sa Panginoon, walang yan. So, yung buong araw na yun, sabi ko na, thank you Panginoon. Yung mga tao na hindi naman coincidence na nangyari. Pero iba po sa akin, bakit nakapagsiya tayo sa Diyos sa mga tao. Dahil kahit nakikilala sila, kung hindi mo sila nakakilala, talagang kailangan rin natin na siya sa Diyos sa mga tao. Kaya dito, sabi, huwag natin balikan ko huwag natin dahil mawalan tayo ng pangit pagka sinabi na natin yung kaligtasan, hindi sila manampalataya doon sa sinabi mo, kahit tinanong mo sila. Natural na. Ganun din tayo mga Kristiyano. Baka accepted tayo. Nang tayo yung naging Kristiyano na, doon tayo umpisa na natulan ng Diyos. Diba? Amen? Makatulan din tayo ng Diyos. Kapag hindi tayo tumatalima at alam natin na ang tama at ayaw natin gawin, tulad tayo. Baka sabihin natin na Kristiyano ko, talagang okay na ako. Kaya na, sabi mo ano, swimming para rin natin ang ating masabi. Amen? Dahil grabe ang gawa ng diabo para sirain natin yung plano ng Diyos. Sa mga nabubuhay pa sila bukas, paghiwalay ng Diyos ang mga daan ng palataya at ang mga hindi. Ito ay mangyayari sa una, rapture, pangalawa sa judgment of nation, pangatlo sa white throne judgment, at sa pangapat, ang bagong langit at bagong lupa. So, ngayon ang rapture. Pagkatapos ng kapigatian sa mga panahon yun, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang bituin, ito yung sinasabi ko kanina. At mayayagin ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Ito yung sinabi ko kanina, ang mga bituin, ang mga kapangyarihan, malalaglag sila dito sa lupa. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao, mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa kalapaan at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyan ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng tao. So sa hudyan, sa hudyan ng malakas na tunog ng trumpeta, naririnig kaya natin yan, parang hindi natin naririnig. No? Dahil yung ano kasi, yung parang ano yung, diba,
magnanakaw na darating. Hindi natin alam. Di ba? Yun lang naman yung pag-ano ko. Pag-analisa. Parang... Pagka-rapture na, marinig na lahat. Siguro. Pero hindi naman natin. Never mind. Hindi natin yung pag-ano. So, yung ganun. So, pagkatapos ng ano, yung kapighatian, ito yung sa... Kung babalikan natin yung timeline natin, ito yung sa pagitan ng 6 at saka 7. Na? O yun, 6, di ba? O, yun. Ba't dumilin ko sa akin? Dumilin sa akin yung mga kumikita. Sorry, sorry. O, diba? O, ganun. So, nakikita ko ng mga tao, mga kapatid, yung pangyayari na ito. Nakikita din tayo, kung aabutan tayo. Ito yung sinasabi, ito yung sa parating na ano sa isip ko, Lord, yan lang yung first step na nawa kung darating ka na. Nawa, makasama kami. Dahil wala nang sinabi. Yun yung paghihiwalay sa puti at bigulo. Baka magtaka ka na lang. Ay, hindi ako kasama. Kasi hindi gulo ka. Diba? Bakit hindi ka nakasama? Kasi hindi gulo ka eh. Yun yung ano natin, pagdating ng panahon na yun, nawa tayong lahat na nakarinig ng salita ng Diyos. Pakinggan natin. Amen? Dahil ito, hindi ito biro, hindi ito sabi-sabi, totoo ito yung mangyayari. Kung ano man yung nangyari, ito nga yung mga kalugtong eh. Yung una kay Noe. Diba? Ilang taon na nangaral si Noe? 400? Oo. 400 years din ata siya nangaral. 120? Oh, yun. Diba? Pero may naligtas. Wala lang sila. Mangaral tayo, nangaral sa Noe. Mangaral tayo. Yun. Yun ang mga requirement natin. Kailangan talaga natin. Dahil yung sabi ko kanina, yung armor of God, yung kabanalan na isusuot natin. Pangalawa, panalangin. Pangatlo, pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Pangapat, yung mga aral tayo. Kasama yung doon eh. Hindi ko na mamitin. Naalala na sinabi ko. Totoo yun. Yun yung pagpapatibay na bilang tayo mga Kristiyano. Kasama yun. Yung pangangaral. Dahil kahit anumang bangga sa atin ng away, sa huli, tayo pa rin tayo matagumpay. Dahil nandun sa atin yung kabanalan, pagbuli-buli ng salita ng Diyos, araw at gabi, panalangin, pag-ibangin. So yun yung dapat na magawa ng isang Kristiyano. Para sa pagdating ito, sa hudyat ng tunog ng trumpeta, ano na mangyari? Aharap tayo sa Diyos. Habang umaangat tayo, panibagong katawan natin na hindi na nakikita natin ang Diyos na bahay. Ganon din naman yung mga dikulo ng iwan. Nakikita din nila. Pero ang magagawa nila, tumatapos na lang sila. So, yun. Yun yung pagkahiwalay. Dito naman sa judgment of nation, pagdating ng anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng maging uupo siya sa kanyang trono ng kalwalhatian
titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbubukod bumuhin. Di ba, hiwa-hiwalay din sila. Basura. Tulad ng ginagawa sa Greek. Tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Inilalagay ito sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya sasabihin ng hari, mga nasa kanan niya, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhay ng daigdig. So, yung paghihiwalay ng dalawa, yung isa ay papunta kabahaman, yung isa ay papunta sa napakasarap na pamumuhay. Amen? May kunting ano lang, mga kapatid. Itong nation kasi na sinasabi, hindi ito yung United Nation, hindi ito yung bansa. Tao ito. Sa itong original ay may sinasabi ethnic o tribes living. Yan. Nation. Yung sa taas niya yung so is ethnic. Meaning, tribo, lipi, yung kanya-kanyang tribes ng tao. Hindi ibig sabihin na pupunta ka sa Sudan, pupunta ka sa Australia, mga ka. Okay din yun. Kung tinawag ka talagang missionary, okay din yun. Pero kahit nandito tayo sa ating mga trabaho, sa ating school, sa ating pamamahay, mga kapitbahay, matribo din yung mga kaharap natin. Mayroong Pasginyo, mayroong Pampanginyo, mayroong Cabitinyo, Batangginyo, Resalinyo, ano pa ba mga nyo? Inyo. Buhulanyo, diba? Cebuano, Nabawin. tribo yun. Bikulan. Mga Bicolano, yun. Tribo yun. Na nakakahalubilo natin. So yung ibig sabihin ng mission ay tao, tribo, ulipid. Kaya hindi ano yung sinasabi, predestination yung sa kapyo, hindi yung yung isip ko dati. Sumating mga tao lang yun ang mga yung limang pastor, evangelist, apostle, missionary, sa kanila yung trabaho nila. Yun yung kaisipan ko dati. Pero nang sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kalaunan, dito ko naintindihan yung mission tao. Na kahit hindi ka mag-mission na yung katawagan sa kanila na pupunta ng ibang bansa, tayo pwede. Dahil ako, Surigao na. Tapos yung misis ko, Bulan. Bulan na. Nang bago kaming mag-asawa, alam niya na Kristiyana ako. Pero never ko siyang bahagian sa Diyos. Nang time na lang na nandito kami at naririnig namin sa pastor dyan at mga bata na punta na. Doon ko naumpisan si mama i-share sa kanyang gospel. Yan yung nakapaalala, lalo na yung time na talagang wala ako sa Diyos. Yan ang papaalala sa akin. Alam ko yung kaligtasan ko yung kasama sa tao. Kung may kaharap ka ngayon, lalo na kung mga kapatid mo, kumakanak mo, anak mo, sino mo, ikaw na magulang, ikaw na kapatid, mananagot ka sa Diyos yung sinasabi ko ng basa sa akin. Tandaan natin yung mga kapatid. Sa aking pamilya, parati, pag tawagan kami
mother ko, parating sisimba, pero yung mga kapatid ko hindi. Sabi ko sa kanila, kayo, kilala ko yung Diyos. Pero bakit? Ayaw mali na. Antayin kapatid ko na. Yung panahon na yan, sinasabi ng Diyos, kapatid niya, wala kayong pag-asa. Hindi ko nga alam kung sa tatay ko, na mamatay ko. Naging una yung na Kristiyano, pero hindi na bautismano. Naging, siguro ilang buwan lang, sa pagsisimba niya, may wala. Pero, nang nandun siya sa, hingalo na dun sa ospital, pagkaalam ko pinuntahan siya ng, ano ba yan, yung binata ko siguro 16 years old, punta tayo. Pinuntahan siya ng pastor doon sa kanya. Ang pagkakaalam ko, pinareceive siya. Sabi ko, no, sana. Tapos, habang yung nag-aaral ko nito, bumabalik. Okay. Sabi ko, natay kasi dito kung naman pala tayo. Pagkatapos na, sabi ko, dito ko yung tatay ko. Ang pagka-receive siya. Kaya doon, sana nga, na isang puso niya yung tawag siya na wala ng hininga. Kaya yun yung nire-remind ko parati doon sa mga kapatid ko na huwag kayong palalo. Huwag kayong parating nakikita ko sa mga post kung ano mga ginagawa. Lalo na yung isa kong pinapaaral. Kung ano na yung ginawa, hindi naman naghahanap ng trabaho. Silvis. Kaya, hindi, dati, gagayat ako sa mga ganyan mga ginagawa. Pero ngayon, binibigyan ako ni Lord ng mahinahon na pananalita para sa kanya. Para hindi siya makakain sa akin. At ako naman siya, naman kayo. Hindi pa ako, ganun, dami ng labas ko. Baga, sinasabi ko sa kanila na, kailan pa ba kayo? Tatawa lang sila. Tapos sabihin niya sa akin na, darating din tayo dyan. Yung mga ganun dati. Pero ito paalala sa akin. Tayo mga magulang, ito yung sinabi ni Pastor, na porque kasama na natin yung ating mga anak dito sa church, akala natin born again na rin sila. Responsibilidad pa rin ng mga magulang, mga kapatid, na ipangaral yung kaligtasan sa kanila para malalaman nila kung bakit simula ng pagkabata hanggang lumaki sila kasama natin dito sa church. Dahil kung hindi natin yung sinasabi, kaya yung aging na, pinaliwanag ko yun sa kanila. Dahil simula ng, nandito niya, mga kanta-kanta. Pero hindi niya naiintindihan. Nang panilalaman ko sa kanya, hindi kami yung magbibigay sa iyo ng kaligtasan ng Panginoon. Sinabi ko sa kanya, doon niya nalalaman na kailangan niya ang Panginoon Sus. Dahil ang pagkakala niya, hindi ko pa pa-Christian ako yun. Christian, di ba? Oo, di ba? So, tanda natin mga kapatid na lahat ng kilala natin, lahat ng nakapaligid sa atin, alam natin, lalo na kung makalugod natin sa laman. Huwag natin, na itatago lang yung, alam naman na Kristiyano. Yung mga kalugod natin, alam naman na Kristiyano. May responsibilidad tayo na sabihin yung kaligtasan para sa kanila. Amen? So, patuloy tayo. Sa ito lang, last na ata ito. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hama, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Pinatulan ang mga patay ayon sa kanyang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwal ang dagat, ito yung sinasabi mo kanina, iniluwal ang dagat, ang mga patay na naroon. Iniluwal din ang kamatayan ng daigdig
Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan, tinapon sa lawa ng apoy kung sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. So ito yung sa buhay ng judgment, pinaka-tulog na i-resurrect yung mga yung mga niluwa ng dagat, niluwa ng hadis, niluwa ng kamatayan. Itong mga patay na ito, bigyan din sila ng buhay ng pawalang hanggan. Kung ano man yung binigay dito sa rapture, na kasama sa rapture, ganun din yung ibibigay sa kanila. Pero, iba ang papatunguhan na. Papunta sila sa kapahamakan. Yun ang pangalawang kamatayan na talagang magtitiis sila habang buhay. Habang panahon. Habang panahon. Magpawala hanggang. Dahil wala na lang silang kamatayan. So yun yung kalalagyan nila. So ano pa pinag-iwalayin ng Diyos sa wakas, sa right of judgment? Yung sinasabi ko kanina, na yung banal at hindi banal, yung kambing, ang yung tupa, na bumibig ba? Yun na lang pag yung puti at saka na likolor. So yun, pag-iiwalayin sa pagdating ng right of judgment hour. So, saan nga ba nakalagang na mapatay o mga nilikhang nahiwalay sa Diyos? Una, ang maraming nakalagag sa ilalim ng lupa sa daigdig ng mga patay o daigdig ng mga patay. Pangalawa, ang mga iba ay nakalagag dito sa kalupaan kasama ang mga nailigtas na at nabigyan ng buhay sa Panginoong Hesus. Sa huli, yung paglalagag natin ng siya, hindi natin wala. Payak at makatarungan ang ginawa ng Diyos mula pa sa simula hanggang sa wakas. Makatarungan ang ginawa ng Diyos? Amen. Dahil sa kanyang kadakilaang pag-ibig, sa kanyang mga nilikha, ginawa niya ang lahat upang ang mga ito ay maibalik sa kanya at magkaroon ng bahagi sa walang hanggang kalwalhatian na inihanda niya bilang ama sa kanyang mga anak. So, makatarungan ang ginawa ng Diyos. Amen? Ginawa niya lahat. Kaya wala tayong masasabi. Kaya kung tayo harap sa Diyos, wala tayong masasabi. Wala tayong masasabi. Wala tayong nanghihinahad sa Diyos. Dahil lahat ginawa niya. Amen? Ito ay ginawa niya hindi lang dahil tayo ay kanyang inibig, kundi dahil di naman siya ay banal at makatarungan. So ito yung ano niya. Kung sino siya. Siya ay banal, kaya kung hindi ka banal, hindi ka sa banal. Dahil siya ay banal na Diyos, inihiwalay niya palagi ang mga nakikibanal. Alam niyo ba yung nakikibanal? Sa kanya mula doon sa maayaw sa kanyang kabanalan. Ito ay kanyang ginagawa sa bawat yugto ng kasaysayan. Nakatakda na ang wakas. Ang mga banal ay makakapiling niya sa walang hanggan, sa kagalakan at kaluwalhatian. Ang mga suwail naman ay hindi banal ay kanyang hahatulan at ilalagak sa lawang apoy ang puok ng pagdurusa at pagkawalay, at ito ang talagayan ng walang hanggan. So dito napupunta yung hindi ito malima, hindi banal, hindi sumunod sa Panginoon, masukain, nagre-repeat, doon papunta. Isaayos po natin yung ating panawagan. Isaayos po natin ang ating mga buhay. Amen? Kung hindi pa nagbalik loob sa Diyos, mayroon pa hindi nagbalik loob sa Diyos. Nakikisip pa na. Nakikisama na. Nakikirilihin na. Tandaan natin na.
Iba yung sinasabi ko kanina na may relasyon ka sa Diyos. Personal mong relasyon sa Diyos. Iba din yung nakikisama ka lang. Iba yung pupunta ka lang sa church. Iba din yung nakikihalawin ka lang. Tandaan natin, ito po ay gawin na habang may panahon pa. Amen? Amen. Ibig sabihin, baguhin natin yung mga ganyang prinsipyo o iniisip natin. Kailangan talagang magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos habang may panahon pa, mga kapatid. Kung mananampalataya na, mamuhay ng banal at gumamit ng lubos sa Panginoon Hesus,